So yun, what's up mga Dapaw, no? Welcome back sa ating channel, Aklan Flyers TV. So for today's video mga Dapaw is alamin natin kung ano nga ba yung mas mainam, mais or sorghum sa karera. So kung gusto niyo malaman, tara. So yun mga Dapaw, no? Alamin natin ngayon sa video na to kung ano yung mas maganda sa ating mga kalapate. So, unahin muna natin yung mais mga Dapaw, no? So, syempre, alam na naman natin yung mais is carbohydrates. So, ginagamit yung mais na yan mga Dapaw para pangpainit ng katawan ng ating mga kalapate. So, maganda ang mais mga Dapaw, lalo na sa mga short distance. Yan yung ginagamit ko mga Dapaw, no? Sa short distance, yung mais. Yung mais na meron pang puti. Yung whole corn na tatawagin natin whole corn. So, napakaganda yung mais mga Dapaw. So, pansinin nyo, yung mga ibon natin, pagka malamig yung panahon o maulan, laging naubos nila yung mais. So, sa summer mga Dapaw, no, yung mais ay medyo tinitipid nila kasi medyo mainit yan sa katawan mga Dapaw. So, ginagamit ko yan mga Kadapaw, dinadamihan ko minsan yung mais pagka smash para meron silang init sa katawan, lalong-lalo na carbohydrates. Kasi sa experience ko mga Kadapaw, lalo na pagka short distance yung laban, sprint race, pansin ko sa kanila medyo lumalakas yung balikat nila pagka mais yung ginagamit natin. So, sa smash, ganun din mais, tapos nilalagyan natin ng saf. Yan, napakaganda yan. Tapos yung tinatawag natin na bird seed or canary seed, kahit anong maliliit na butil, yan yung nilalagay natin. Pagka karera, kahit training mga Dapaw, dapat sanayin niya na yung ibon nyo sa ganyang patuka para hindi manibago. Pagka dating ng derby, sprint race, mga nasa ano yan, nasa 80 km pataas hanggang 150, yan lang yung ginagamit ko. Pagka lumayo na, mga Kadapaw, no, ito na, yung pumapasok yung sorghum. Ang sorghum, mga Kadapaw, kung hindi nyo alam, yan yung maliit na pula na butil. Yan, yung sorghum. Ang sorghum, carbohydrates din yan, kaso ang sorghum is complex carbohydrate. Ano nga ba yung complex, mga Kadapaw? Yan. Ang complex ay hindi madaling tunawin ng katawan ng ibon. Kumbaga, stock na carbohydrates yan. Stock na carbo. Habang palayo yung karera at papauwi siya, inuuna niyan yung muscle. Ngayon, susunugin niya yung sorghum, yung carbohydrates na yan, unti-unti, para meron pa rin siyang lakas. Yan yung kaibahan ng dalawa, yung mais, tsaka yung sorghum. Ayan mga Kadapaw, no? So, sa conditioning, ginagamit ko yung sorghum. Kung palayo na siya, dinadagdagan ko na yung paunti-unti mga Kadapaw. Kasi tinatakal natin yung ibon natin. Tatakalin lagi natin yung pakain sa kanila. Para yung ibon natin, alam natin kung healthy sila, nauubos nila yung pagkain, tapos walang tira-tira. Tapos huwag niyong kalimutan yung pinaka-the best sa kalapati, yung mani. Yan. Yung ginagawa ko sa mani, mga Kadapaw, hindi ko hinahalo gaano sa patoka. Parang panghimagas nila, mga Kadapaw, para umamo yung kalapati sa inyo. Makikita niyan sa mga video ko, na previous video ko, yung pagkakarera ko, na yung mani, ginagamit ko yan para umamo yung kalapati. Kasi gustong gusto nila yung mani. Tsaka, ang technique dyan mga Kadapaw is parang bibitinin mo sila. Huwag mo silang bubusugin sa mani. Tsaka hindi totoo mga Kadapaw na yung kalapati dapat maraming tubig sa katawan. Lalong bibigat, masusuka sa training, masusuka yan sa biyahe mga Kadapaw. Ikaw ba naman busog, tapos babiyahe ka, mahihilo ka dyan. Yung ginagawa ko, ina-adjust ko yung oras sa loading. Halimbawa, na-discuss ko na rin to, pero ulitin natin mga Kadapaw, no? Halimbawa, yung loading natin is 5 PM. Dapat, alas 3 pa lang, mga Kadapaw, tapos na silang tumuka. Yan. Para alas 4,
pahinga na yan, 1 oras bago mo ikarga, bago ka bumiyahe. Para yung kalapati mo, relax na, nakainom na ng tubig, nakadrop na, natutunawan na. Pagka-arrival nila, ganun ulit mga kadapaw, huwag mo silang bigyan ng heavy meal. Bigyan mo sila ng light meal, yung birdseed, tapos minsan canary seed, pwede rin yan, or barley, yan, mga safflower, yung kaya nilang tunawin. Yan. Tapos, wag mo silang hawakan lagi pagka dating ng arrival kasi dyan nasistress yung mga ibon natin. Ang gawin mo, hayaan mo lang magpahinga. Tapos, wag mo nang pailawan sa gabi, mga kadapaw. Obserbahan mo lang sila. Pag kinaumagahan, tingnan mo yung droppings ng ibon mo. Kung healthy ba, alam mo naman pag condition yung ibon mo eh. Yan, dyan ako nagbabase sa droppings, mga kadapaw. Tsaka, kapain mo yung katawan ng kalapati mo, malalaman mo yan. Kasi pag ubos na ubos yung kalapati mo, ibig sabihin, kulang yung pagkain na binibigay mo. Kulang sa sustansya. Dapat pagka uwi ng ibon, pag kumain siya, balik agad yung katawan nun. Hindi yung maga pa, nagre-recover siya. Kasi ako, mga kadapaw, sa experience ko, yung mga ibon ko, magaan sila, tapos mamasel, tapos yung kill nila, yung pitso, is pulang-pula, kahit na nasa karera. Tapos tingnan mo rin yung dila nila, kung blue ba, ibig sabihin ng blue, stress sila, dapat pula yan mga kadapaw. Tingnan mo yung ano nila, yung lalamunan nila, kung naglalaway, o normal, dyan mo malalaman mga kadapaw, no? So, sa dalawa, alam niyo na, pagka mais, short distance. Tapos, pagka sorghum, yan na yung mga pangmalayuan na natin. Lalo na ngayon, yung mga lapping natin is nasa 5 laps, 7 laps, yan, mga ganyan. Pagka sprint race, fun race, 3 laps lang yan. Iba pa rin talaga, mga kadapaw, no, pag derby. Pag sa pooling, ginagamit ko rin yan, yung mais, pinapakiramdaman ko yung ibon ko kung ano nga ba yung kondisyon niya. Kasi nagsa-self-toss kayo or nagte-training kayo, malalaman mo naman yan mga kadapaw, no? Pagka uwi ng ibon mo, malalaman mo kung anong oras siya umuwi, pasok ba siya sa saktong oras, mabilis ba siya o mabagal ba siya. Para sa akin, doon ko inobserbahan yung ibon ko. Kasi may mga ibon na training mabibilis, pag sinalin mo lang pooling, wala na. Anong dahilan? Yung dahilan nun mga dapaw is observation. Yan. Tsaka minsan, sa motivation din, lalo na pag habol, nasistress yung ibon, minsan, nangingitlog, stress din sila. Yan. Obserbahan nyo lang mga dapaw, maintindihan nyo rin yan. Tapos, nood kayo lagi sa mga panshare o mag-observe kayo sa mga panshare na talagang tuturuan kayo. Gaya ko, tumuturo ako ng newbie, pero yung mga veterano, alam na natin, yung mga veterano, meron na silang pamaraan. So, yung paraan ko, tinuturo ko, sinishare ko sa inyo. Sana naintindihan nyo. So, yun mga kadapa, alam nyo na. God bless.